Magandang hapon po and happy anniversary! Hallelujah! Tunay nga pong favor ng Lord ang araw na ito para sa ating lahat. Maghapon po akong hindi makatayo. Nagdidilim ang paningin kahapon noong night ng Friday. Grabing sakit ng buong ulo ko na hindi ko, akala ko magkukulaps ako. Nagsishare po ako dun sa burol ng ating kapatid na si Kuya Buboy. Noon po ako inatake. So dali-dali po akong umuwi dahil gusto akong dalahin ng pamilya ko sa doktor. Pero alam ko, yun po ay atake lang ng kaaway. Tayo po ay laging may victory dahil sa ating Panginoon. Yun po yung kinukwento ni Pastor na kala ko hindi ako makakatayo dito. Pero napakabuti po ng Panginoon. Ayan at alive and kicking ang ating Nelly Romay. Hallelujah! All glory to our God. Panginoon, ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan. You will accomplish your purposes na inintend mo sa iyong salita. Dalangin ko na sa bawat sasambitin, ngayong hapong ito ay manuot sa kaloob-looban ng core ng ating buhay. At gamitin mo yun para kami matransform, para kami mabago ang pananaw, para kami maging kawangis at katulad ng ating Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Thank you, dear Holy Spirit, that you are with us and you will teach us to all truths. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Sige, lagay na po natin yung ating presentation. The year of the Lord's favor. Ito po ay nakasulat sa Luke 4:19. Pero yung short history po, kung anong nangyari, ang Panginoong Jesus po ang nag-utter mismo nito. The year of the Lord's favor. And nung panahong yun, bumisita po ang ating Panginoon sa sinagoga sa Galilee. And in the power of the Spirit, nag-travel po siya to Nazareth where he was raised. He had been gone for some time. And on the Sabbath po ito, he went to the synagogue dahil yun yung custom noon. No? Tumayo siya to read. Hindi po siya umupo. He stood to read. And the prophet Isaiah's scroll was brought to him. Nai-imagine niyo po? So, dinala sa kanya yung scroll ni prophet Isaiah. Wala pang Bible pa noon. Yung mga sinulat ng mga prophets noon, nasa scroll. So, yung binigay sa kanya ay yung scroll ni prophet Isaiah. At binukas niya yon. Nakita niya where Luke 4:18-19 was written. Tingnan na natin kung ano yung nakalagay doon. Yan. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Sino ulit nagbasa ng scroll? Ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Pag babasahin nyo sa New King
James Version, itong nakalagay, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captive and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." So yung year of the Lord's favor is the same as the acceptable year of the Lord. Kaya hayaan yung pag-interchange ko ang paggamit ng dalawang ito. So, doon po sa sunod na makikita nyo, imagination ito ng lumikha ng picture, no? That the Lord Jesus Christ stood up and He rolled back the scroll na sinulat ni Isaiah. And the eyes of everyone were fixed on Him. Then He told them, "Today, you heard the scripture being fulfilled." Mga kapatid, ang sinasabi po ng ating Panginoon, lahat ng mensahe or that has been prophesied by the prophets will come to pass. Naniniwala ba kayo doon? At yung binasa ko kanina in Luke 4:18 to 19, yun yung sinasabi nyo, this scripture is being fulfilled. Anong ibig sabihin nun? Nangyayari na. No? At that time, nangyayari na. Sa Luke 24:44, sabi niya, "Then He said to them, these are words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." So yun pong binasa ko kanina, tandaan po natin, nangyayari na ito. Tama po ba? Hindi po ito imposible. And the Lord Jesus Christ has started showing us how to do this. Mga kapatid, so let us now understand, ano ba yung dapat ma-fulfill na sinulat sa Luke 4:18 to 19? Ba? Yung binasa natin kanina. Sorry. Yan. Una, pansinin nyo, the Spirit of the Lord is upon me because He anointed me. Mga kapatid, hinto lang ako sandali doon. Sino ulit nagsabi nito? Panginoong Jesus. Na-prophesy ito at sinabi niyang muli. Kapatid, at that time, the Lord Jesus was man. Tama? At alam natin, maraming ginawang, anong tawag dito? Maraming ginawang miracles ang Panginoon while He was still here on earth. Tama? At ito yung dahilan. Because the Lord is upon me. Ang Diyos ay sumasa akin. Kapatid, gusto ba nating magamit katulad ng mga ginawa ng ating Panginoon? If we want to be used by God like the Lord Jesus, dapat sumasa atin ang Espiritu ng Diyos. At yung anointing niya, yung kapangyarihan niya, ay mapuspos tayo. Amen? Amen. Praise the Lord. Anointed came from the word Mashiach, which is the root word of Messiah or Messiah. Sinong ating Messiah? Ang ating Panginoon. So yung anointed me, that means sumasa atin ang Diyos. Amen? Kaya nung sinabi, dineclare ni Jesus, today,
this scripture is fulfilled in your hearing. Sa Luke 4:21, mga kapatid, sinasabi niya sa mga nakikinig, nangyayari o nangyari na, fulfilled, na sa inyong habang pinapakinggan nyo, nangyari na ito. Dahil nasa sa Kanya ang spirito, kapangyarihan at anointing ng Diyos. So, posible pong nagulat ang lahat nung marinig nila ang Panginoong Jesus na nag-declare nito, today, this scripture is fulfilled in your hearing. No? They knew that this has been prophesied in the Old Testament by Isaiah. At nananabik ang mga tao noon na mangyari nga ito. Pero sinabi ng Panginoong Jesus, this has been fulfilled within your hearing. As you hear this, brothers and sisters, ginagawa ito ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Ano-ano pa ang sinabi ng ating Panginoon that has been fulfilled in their hearing? Doon sa binasa natin, ano sabi? To proclaim the good news to the poor. Ginagawa ba natin to? Ano ba yung poor? Sino ba yung poor? Mga kapatid, in this verse, yung poor na sinasabi dito, ang ibig sabihin ay humble. Pure or poor in spirit. Sinabi nga ito ng ating Panginoong Jesus in His Sermon on the Mount. Sa Matthew 5:3, sabi doon, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. A humble individual is considerably more likely to listen to Jesus' teachings than the boastful. Naniniwala ba kayo doon? Pero itong sinabi, to proclaim, nasa sa kanya daw ang spirit ng Diyos at yung anointing niya, number 1, to proclaim the good news to the poor. Mga kapatid, alam nyo, ginagamit ko ito sa buhay ko. Before I share to anybody the gospel, I pray for humility of the heart of the person. Hindi tatanggap yan kung yung punong-puno ng kayabangan. Kaya mga kapatid, when you are confronted by many people and you want to share, pray first. Lord, I pray ng spirit of humility ay mapunta sa mga taong ito na tatanggap sa'yo. Nire-rebuke ko ang spirito ng kayabangan dahil kailangan kanila. Amen po ba? Alam nyo, yung panalangin na yun, napaka-effective. Kahapon ba yun? Kailan tayo? Nung Friday, hindi lang mang po sa burol ni Kuya Buboy, ako nagpunta. 2 pa pong patay ang tawag namin sa sarili namin, patay goer kami nung Friday. 3 patay po yung binisita namin. At dun po sa isang binisita namin, walang tao kundi yung family. So I prayed for the family. Born again naman na to. We just prayed for the family. Yung sunod, nandun nakaburol sa parang barangay hall. Parang ganon. Malapit sa barangay hall. And so marami pong bisita doon. Ang sabi ko po doon sa in charge, pauwi na yata. Kailangan na natin itong pagkakataon na i-share sa kanila ang gospel. Sagot sa akin nung assistant pastor po yun doon sa simbahan natin na malapit doon. Sagot niya, titigas po ng puso ng mga yan. Hindi ako umimik, but I immediately prayed silently in my heart, Lord, tinatanggal at winawasak ang spirito ng kayabangan. Kailangan kanila, Lord. Let there be humility in the hearts of these people. Alam nyo,
Pagkatapos nun, sabi ko, sige na, pray, ano ka na, mag-share. Kasi hindi naman nila sinabi, ikaw na. Sila yung kilala doon. So, tumayo siya, nakapag-share. Alam nyo, tumanggap silang lahat. Maraming teachers pala yung mga yun. Teachers sa isang eskwelahan at nandun yung principal. And all of them accepted the Lord as their personal Lord and Savior. Hallelujah! So ito po ay isa sa sinabi ng Panginoon sa binasa niya, that the Spirit of the Lord is upon Him and anointed Him to proclaim the good news to the poor in spirit. Hindi sa boastful, hindi sa mayabang. Ay, paano ko naman malalaman, Ate Nelly, kung mayabang? Alam mo, huwag ka nang magtanong. Pag-pray mo na lang na ang humility ay pumunta sa kanya. Parang maingay ho. Bakit? May problema po? Wala. Okay. Purihin ang Panginoon. So, a humble individual is considerably more likely to listen to Jesus' teachings than the boastful. Amen po ba tayo doon? So, poor here refers to anyone who is unaware, hindi niya alam ang riches of life in Christ. Nakukuha niyo po yun? Yung mayabang, hindi niya naiintindihan yung riches, the richness of life in Christ. Ibang-iba ang buhay na may Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Tagal naman, Ate Nelly, Lord's favor tayo. Oo nga, papunta tayo doon. Tingnan natin kung ano pa sinabi bago yun. Heal the broken-hearted by their sins. Ano ba yung heal? Pinagaling ang alin daw? Broken-hearted. Yun pong nasisiraan ng kalooban. Hindi ulo. May pinagdadaanan. Ang sabi, pinapagaling ko ang mga broken-hearted because the Spirit of God and His anointing is upon me. Kapatid, kayo din, tayong lahat, when the Spirit of God and His anointing is with us, we can be used by the Lord to heal the broken-hearted. Bakit broken heart? Bakit may mga pinagdadaanan? Dahil na rin sa kasalanan. Ano pa? Binds up their wounds. Di ba yung pag nagkasugat ka, anong ginagawa mo? Nalagyan mo band-aid o tinatalian mo. Tama? Ganon din sa buhay natin. Yung sakit, tinatalian niya para hindi na sumakit. Para hindi na muling magdugo. Nakukuha niyo po ba? Yun ang ginagawa ng ating Panginoon. At hindi niya yung ginagawa sa sarili niya. Ginagawa niya yun sa mga tao na poor in spirit, tumatanggap sa Kanya at lumalapit sa Kanya. Mga kapatid, I believe with all my heart that the Holy Spirit and His anointing is upon all of you. Naniniwala ba kayo doon? Kaya mga kapatid, pwede tayong gamitin ng Lord to heal the broken-hearted and to bind up their wounds. When people who have been broken-hearted by their sins repent, kapag ang makasalanan ay nagsisi. Alam niyo ang nangyayari? Nagiging sincerely humble sila. At kapag-humble na sila, they will be healed. And they will embrace, believe, and proclaim that Jesus is their Lord and Savior. And so mga kapatid,
tayo pala ay pwedeng gamitin ng Lord to change, to transform people when we pray for them and share the gospel to them. Naintindihan niyo po ba ang sinasabi ng Lord ngayon sa atin? Hallelujah! So the Lord Jesus wants us to minister to the brokenhearted and point them to Jesus for their healing. Yun ang gusto ng Lord na gawin natin. Hindi isa-isa niya, no? Ni isa-isa niya. Ano ang gusto ng Lord gawin natin? Ginagawa ba ito ng San Antonio? Do you pray for the broken-hearted? Pray for healing? Praise the Lord. Ginawa niyo nga sa akin eh. At sinagot ng Diyos. Naniniwala ko, ginagawa niyo nga yan. Hallelujah! Next, proclaim liberty to the captives. Ano yung proclaim liberty to the captives? Pupunta ka lang ba sa kulungan para sila'y maging free? Ilalabas mo ng kulungan? Hindi po yun ang ibig sabihin ng Lord. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Alam niyo yung oppressed by the devil? Sa buhay, marami po tayong nadadanasan. Tama? Yun lang pong example, pagkakasakit ko ng cancer. Pwede ko pong tawagin yun that I was oppressed by the enemy. Sinubukan ako ng enemy ikulong sa takot at kawalan ng pag-asa. Sinubukan ako ng enemy na ikulong na mawala ang pananampalataya sa Diyos at ang nararanasan ko, tinding pain dito sa likod, hindi ako makakain, hindi ako makatayo, nililiguan, sinusubuan, walang boses, hindi nila ako maintindihan. I was feeling so miserable. At that time, ang feeling ko, naikulong ako ng kaaway to some extent. Sa kawalan ng pag-asa. Kaya nasabi ko noon, I'm ready. Ready na akong mamatay. Ayaw kong makitang naghihirap na alagaan ako ng pamilya ko. Pero alam nyo, nangusap ang Diyos. He saved me and set me free sa pagkakakulong na yun ng kaaway sa buhay ko. Hallelujah! He allowed me to experience His very presence. Na-encounter ko po ang presensya ng Diyos. Mahabang storya, 45 minutes lang daw po ako. Hindi ko na ikukwento, pero na-encounter ko po ang Panginoon. At napalaya ako. Alam niyo po ngayon, yung malalaki kong tumor sa lungs at saka sa liver, natunaw na po. To God be the glory! To God be the glory! Nagpapalaya ang Diyos. And He anointed you and me and my family and the brethren. Thank you for your prayers for me. Salamat mga kapatid. Marami pong salamat. God has anointed all of you, mga kapatid, and has given us the power to do good and healing all who were oppressed by the devil. Natutuwa ako kanina sa mensahe ng Panginoon, pinapasabi po yan ng Lord kung kayo po ay nakinig. Kung hindi pa nakarecord po yan, pakinggan niyo po because it is not only for GIA Main. It is for the entire GIA
na pinapasabi ng ating Panginoon. Let us be, ang tawag doon, saved or healed from any kind of pain. Kahit na po pain from offense. Kahit na anong klase ng pain yan. Nasaktan ka sa leader, nasaktan ka sa kapatid mo, nasaktan ka sa asawa mo, gusto mong magrebelde, gusto mo nang umalis. Kapatid, ang sinasabi sa iyo ng Lord, pinapalaya kita dyan. Huwag kang magpasakop. Huwag kang magpasakop sa spirito ng offense. Sinihinder niyan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya kalimutan ng offense, humingi ng patawad at magpatawad agad. Yan ang gusto ng Lord. Kaya binibigyan tayo ng power to go to doing good and healing all who are oppressed by the devil. Dahil ang Diyos ay nasa sa atin. Ayaw niya nang nakakulong sa kahirapan. Ayaw niya nang nakakulong sa galit. Ayaw niya nang nakakulong tayo sa buhay na miserable. Mga kapatid, ito'y katotohanan na yung pong buhay namin dahil cancer, talaga naman pong nakakaubos-ubos lahat. Pero halata ho bang wala? Hallelujah! Nagsara na ako ng bank accounts, pero hindi po yan nanggagaling ang buhay ko. Ang buhay ko ay malaya ako sa ating Panginoong Jesus. Pinagaling ako at isang araw, ibabalik ng Lord lahat ng ninakaw sa buhay ko ng makasampung beses. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya kapatid, kung may pinagdadaanan kayong kahirapan, o mahirap na akala mo ay hindi na tayo makakaalis sa hirap na yan, walang imposible sa Diyos. Ang gusto ng Lord, tayo'y palayain. Hallelujah! Jesus came to set the people free. Puro free. Pinalalaya tayo ng Diyos. Saan? From unhealthy habits. Minsan hindi mo alam yan. Example ko lalo na sa mga kabataan ngayon. Kahit saan pumunta, makakakita ka ng ganito. Kahit saan pupunta sa CR, magaganyan pa rin. Bago kumain, magse-selfie. Kahit saan pumunta, sinong ganyan? Alam nyo ba na yan ay vanity? Nag-post ako sandali. I-surrender nyo yan sa Lord. Yan po ay isang pagpigil ng kaaway para gamitin ang oras sa walang kabuluhan. Huwag po tayong padala dun sa ganun. Aanin mo yung picture na yan. Mabuti kung naipagpapalit yan isang sakong bigas. Kung nakaipong ka ng picture, ano yun? Anong gagawin mo dun? Ikalulugod ba yun ng Diyos? Pero kung ginamit mo yung cellphone mo to share the good news to somebody, mas fruitful yun, mga kapatid. Freedom, gusto ng Lord mapalaya tayo from unhealthy habits. Physical addiction. Alam niyo, cellphone nakaka-addict. Kahit anong klase ng addiction. Ate Nelly, hindi naman ako nakikita ng mga kapatiran. Paminsan-minsan magve-vape ako, hindi naman sigarilyo yun. Anong tawag mo doon?
it will become an addiction, mga kapatid. Meron sa atin na ang santo-santo pagkasama natin sa simbahan. But when you are in your own room and you are alone, who are you in the eyes of God? Sino ka? Baka merong ng certain addiction dyan na tinatago ka. I-surrender mo yan sa Diyos, kapatid. May pastor akong nakilala na addict sa pornography. Pastor! Ang jolly-jolly mag-share. Ganda-ganda, matalino. Anin mo yan. Pero kapag nag-iisa na sa kwarto, anong meditation mo? Is it the Word? Is it talking to God? O kung ano-anong tinitingnan mo sa gadget mo, mga kapatid? Strong desire for money will become evil, mga kapatid. Kasi pag may strong desire ka sa pera, kapatid, you will love money more than anyone and anything else. Hayaan mo nga, Lord, ay bigyan ka. But do not desire for it to the point na kung ano-ano ang gagawin mo, magkapera ka lang. Yung wala ka ng bukang bibig kundi pera, kapatid, masama yan. Kailangan tayong ma-set free. And the Lord Jesus can do that for us. He has done it to the many people in the past. And He will still do it now. Ang maganda pa ngayon, hindi lang ang Lord, but God is anointing all of us. God's Spirit is with us so that we can do the same to set the people free from unhealthy habits, from physical addiction, from the strong desire for money and the ways of the world. Amen? Amen. Freedom received from humble heart as opposed to the boastful heart. Merong story sa Luke 18:9-14. Sabi dyan, also he spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous and despised others. 2 men went up to the temple to pray. One is a Pharisee and the other is a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself. Sabi niya, God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. I fast twice a week, and I give tithes of all that I possess. Pag tiningnan mo sa natural, galing naman ito, kahanga-hanga. Pero yung tax collector na nalangin, standing afar off, would not so much as raise his eyes to heaven, but beat his breast, saying, God, be merciful to me. I am a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For anyone or everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Mga kapatid, yun lang pong humble ang gusto ng Lord mapalaya. Kaya pag may ipagpe-pray tayo, tingnan nyo muna, discern muna. Pagkwentuhin mo, gusto niyang makalaya, ano ang kondisyon ng kanyang puso? Katulad ba siya nung Pharisee or nung tax collector? Inamin nung tax collector, I am a sinner. Pero itong si Pharisee, lahat ng ginagawa niya ay pinagmalaki na sa Diyos. Nakuha mo yon? Na parang
ginagawa ko na to. Kaya pagpalain mo ko. Hindi ganyan ang ating Lord eh. Hindi kailanman magkakait ng good things ang Lord to all, to anybody. Pero kapag tayo nagyayabang, dinidefer ng Lord. Kaya po, ito'y sinabi ng Panginoon, He came to set the people free. Kahit sa kayabangan, gusto ng Lord tayong ma-set free. Amen? Ano pa? Recovery of sight to the blind. Jesus did not only make the blind see physically. Jesus was also speaking of spiritual blindness. Alam niyo po ba yung spiritual blindness? Yung hindi nyo naiintindihan ang plano ng Diyos o ang pagkilos ng Diyos. Yung sinasabi na sa'yo ng Lord, dito ka pumunta, dito ka pa rin pumupunta. Hallelujah. Jesus meant that the Pharisee who could see became blind to the truths and his teaching because of their pride and unbelief. Nakakakita yung Pharisee. Di ba sila yung siga noon? Sila yung officers noon. Pero, anong tawag sa kanila ng Lord? They are blind. And in all of these things that Jesus did, kailangan po nating gayahin. Gusto ng Lord, ang Gia San Antonio ay gamitin para mangyari ang ganito. To set the captives free. To set the people free. To recover the recovery of sight to the blind. Hindi lang po ito yung physical blindness. Pati po yung spiritual blindness, mga kapatid. Kanina, natutuwa ako. Sabi niya, Ate Nelly, confirm at para sa akin, yung Bible study kanina. Ako yun. At ito ho ang nangyayari sa akin, sabi niya. Ako'y nakakulong at gusto kong lumaya. Hallelujah! God wants us to be freed, to set the liberty to those who are oppressed. Alam nyo, during Jesus' days here on earth, many were oppressed and many took advantage of them, even the widows and orphans. Mga kapatid, sorry sa sasabihin ko, pero yung pogo, maraming na-o-oppress. Maraming pinahihirapan na mga Pilipino. Sabi ng Lord, let us be used by God to set liberty to those who are oppressed. Thank God. During Jesus' days here on earth, marami po ang na-oppressed and many took advantage of them, even the widows and the orphans. Yung nangyayari po ba ngayon? Sa atin, sa mundo, kakaiba noon? Hindi ano. Maraming oppressed ngayon. Human trafficking. May mga simbahan, may mga eskwelahan, o may mga guro, especially in the US, tinatanggal kasi nagturo ng Biblia. Pero sabi ng Diyos, set at liberty those who are oppressed. Hallelujah. Ngayon, pansinin niyo dun sa Luke 4, sa ating binasa, ang lahat yan, una munang binanggit ng Lord, bago niya sinabi yung year of the Lord's favor. Tama po? Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Ang nais niya, sabi sa Luke 4:18, proclaim the good news to the poor,
proclaim liberty to the captives, recovering of the sight of the blind, liberty to those who are oppressed. He can do that and we can do that because the Spirit of the Lord is upon us and He has anointed us. I pray that Gia San Antonio will experience to the max itong pinagagawa ng Panginoon. Nag-set na siya ng example. He did all of this nung nandito siya sa lupa. At ngayon, nag-i-intercede siya para sa atin, mga kapatid. So that we can be used. Gusto niyang tayo'y mapuspos ng Espiritu niya at ng anointing niya para magawa ang lahat ng ito. At ang dulo niyan, ang sabi niya, to proclaim the year of the Lord's favor. Yan yung sinasabi ng Lord sa simbahang ito. Ano yung year of the Lord's favor? According to Isaiah 61, it is the year of Jubilee. Alam mo yung year of Jubilee, every 50 years yan nangyayari. Pero anong ibig sabihin ng Jubilee? All Hebrew slaves nung panahong yun, who may have been enslaved due to death were set free. Land that had been sold to another referred to its ancestral owner. Mababasa niyo yan sa Leviticus 25:8-13. Mga kapatid, hindi ko ibig sabihin dito na pag nagkautangan kayo, quits na tayo. Kasi year of the Lord's favor ngayon. Baka mag-away lang kayo. Pag nangutang ka, bayaran mo, nangutang ka eh. Tama? Pero anong ibig sabihin dito? Yung utang na spiritual ito, mga kapatid. Let us be aware that God, in this year of Gia San Antonio, He is setting all of us free. He is setting free ang mga naging slaves to many addictions, to many things that are evil. Amen? And we will experience the favor of God. Ano ba yung favor? Isang beses, pumunta kami sa isang region. At bago kami pumunta, kinausap ako ng region head, pasensya ka na ha, kasi dito sa amin, ito lang yung pwede mong tirahan. Sa madaling salita, it will be an uncomfortable stay, yung sinasabi niya. Ako naman, hindi naman ako pupunta doon para matulog at magpasarap sa hotel. Pupunta ako doon dahil mayroong pinagagawa ang Lord na training on prayer. And so sabi ko sa kanya, kailan mo ba ako narinig na nagreklamo sa ganyan? Huwag kang mag-alala. Anything goes. Ang Diyos natin ay kasama natin. Pero alam nyo, pagdating namin doon, naranasan ko ang favor ng Lord. We lived in a very good hotel. In a very good hotel. Na talagang nakapagpahinga, maghapon ako nagturo, nakapagpahinga kami ng ayos. The food was very good. Hindi mo ba matatawag na Lord's favor yun? Parang grace. Grace is an unmerited favor. Di ba yung grace? Hindi natin yun deserve. Pero binibigyan tayo ng grasya ng Diyos ng Kanyang pagmamahal. Dahil sa Kanyang pagmamahal. Ngayon, itong sinasabi ng Lord, to proclaim the year of the Lord's favor. Kayo din, mga kapatid, ang magsasabi, napakabuti ng Diyos. Ito po ang naranasan namin. Kaya tanggapin niyo po ang Panginoon. Dahil kayo rin, mararanasan niyo ang dakila niyang pagmamahal. That is proclaiming the year of the Lord's favor. Parang di ako inatake, no? Hallelujah. Setting the captives free. Hallelujah.
Pero huwag niyong kakalimutan yung mga naunang sinabi niya. Para masabi natin that we are proclaiming the Lord's favor, we should be used. We should be willing na gamitin tayo ng Lord doon sa mga sinabi niyang nauna. Amen po? Hindi natin matatanggap ng ganun-ganun lang ang favor ng Lord. We need to cooperate with Him. We need to stay in His presence. And once we hear Him say, do this, then do that. Marami akong gustong ikwento sa inyo na nangyari sa akin sa mga, anong tawag dito? Sa mga regions. Ngayon kami, nagtitrain kami sa USA. Kaya lang via Zoom na lang. Ayaw kong pumunta doon. Purihin ang Diyos. But you know, the Lord has been moving and freeing many captives, even in our ranks, even in GIA. Marami po ang nakatanikala sa atin. At ginagamit ng Lord yung training on LPC para tayo ay pakawalan sa lahat ng mga yon. Hallelujah! Ano ba yung ibig sabihin ng proclaim the year of the Lord's favor? This also implies the arrival of the Messiah at the end of the age, ushering in an era of unsurpassed freedom and completeness. Mga kapatid, pansinin ninyo, kung tayo ay masyadong short focus, anong ibig ko sabihin ng short focus? Bukas, may prayer meeting kami, di pupunta ako. Walang masama doon. Sa linggo, may worship service, so pupunta ako doon. Short focus. Ang sinasabi ng Lord, parating na siya. Alam niyo, pag sinasabi kong parating na siya, ang saya-saya ko. Finally, the Lord will come. At the same time, ang sabi ng Lord, maghanda ka. Maghanda ka. Kakaiba ang season na darating, mga kapatid. Hindi natin panaranasan yun in the past. And therefore, we might have difficulties surviving in those days. Kailangan naiintindihan natin ito. Pero when the Lord said to proclaim the year of the Lord's favor, mga kapatid, itong sinasabi ng Diyos, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Darating na ako. Ihahanda kita kung willing kang pahanda. You will experience things. Sabi niya, no eyes have seen, no ears have heard, no mind has ever conceived what God will do. Kaya mga kapatid, ang akin pong encouragement sa inyo, let us expect favors from God. But we need to be faithful to Him. Paano maging faithful sa Kanya? Babad sa presensya niya. Babad sa presensya niya. There is no other way to be blessed than to be in the presence of God. When we say the Lord's favor, it means blessings. It means victory. It means, liberty. Parang hindi kayo natutuwa. Hallelujah! The righteous will win against oppression, while the unrighteous will face terrible vengeance and justice from God.
we are encouraged to tell others about Jesus. And in doing so, we're saying that now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Mga kapatid, ang pinakamagandang favor ng Lord is for all of our families, our friends, our kabarangay, our mga kasama sa trabaho ay makakilala sa ating Panginoon. Sana yan ang naiintindihan natin about the Lord's favor. Yung masave yung pamilya mo hanggang sa kaapo-apuhan mo is already a great favor from our God. Yung kaopisina mo, yung kabarangay mo, wherever you are, God wants to use you for many to experience the favor of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Meron po akong babasahin na sinabi ko kanina. Sandali lang ha. Nasa Revelations 3:10. Ang sabi diyan, because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Napakagandang pangako. Kung tayo'y patuloy na susunod sa ating Panginoon, sabi niya, I will keep you from the hour of trial. Tapos na bang oras ko? Hindi pa. Ha? Lampas na? Konti na lang. Oh, konti na lang po ito. From the hour of trial, which shall come upon the whole world. Mga kapatid, hindi po magiging maayos ang mga araw na darating. But if we want to be different on that day, bakit ko sinabing different? When we were praying sa LPC, years back, bago pa man ang pandemic, sinabi ito ng Lord, mga anak ko, you will never be victims, but you will be victors. I think ilang beses ko din yung preach dito sa JGA. You will be victors and will never be victims. Para tayo maging victor, mga kapatid, meron tayong mahalagang pagbabayaran, cost to pay, and that is to obey His commands and stay in His presence. Keep the oil burning. Keep the Spirit alive in us, mga kapatid. And you will experience the favor of God. If we follow the Lord, yung sinabing una-una, no, isa-isang diniscuss ko, dadating tayo dun sa we are free to proclaim the favor of the Lord. The acceptable year of the Lord, or the year of the Lord's favor, is one in which we are restored and set free. Kapatid, hindi dapat tayo mawawala ng pag-asa pagdating ng kahirapan. Di ba? Parating ang mga kalamidad, no? Ang famine, ang pangako ng Diyos sa atin, my children will enjoy plenty in times of famine. Amen? Yung salita niya, alam nyo, dapat natin yung isabuhay. Then we will experience the Lord's favor. It is the year when we embrace Jesus as our Messiah. Confess the need for a Savior. Mga kapatid, ang pagkakaroon ng Savior ay hindi lamang pang-worship service. It is 24/7 of our lives. Make our Messiah alive in our life. Let us receive the Spirit of God and the anointing so that we can do all of those things, including the proclamation of the year of the Lord. Paano mo ipoproclaim kung talunan ka?
Paano mo ipoproclaim kung ikaw ay punong-puno ng misery in life? Hindi yan ang plano ng Diyos. Hindi yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos is for all of us to enjoy. Enjoy life. Hindi yung enjoy na lamierda ng lamierda. Hindi yun. Buhay at buhay na masagana kasama ang ating Diyos. Amen? And so, the Spirit, hallelujah, palakpakan ng Diyos nating tapat. Hallelujah. And so, the Spirit of the Lord is upon us. Isigaw mo yan, kapatid. The Spirit of the Lord is upon us. And He anointed us. We therefore proclaim the favor of the Lord is in Gia San Antonio. In Jesus' name. Amen. 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 Ito na ang panahon na kayo'y tunay na free. Tunay na, ano ba sa Tagalog ang free? Lumaya na sa, hindi na pinag-uusapan dapat ngayon ang problema. Ang pinag-uusapan na kumilos ang Diyos. Napagpala kami. Dapat ganyan na ang ating usapan. Kasi yung mga matatanda, pag nagkita-kita, mga rayuma, pamahid, hindi na po yan. Ang pinag-uusapan na natin ngayon ay ang favor ng Lord. I pray, O God, that this San Antonio, Lord, the church that you have created, will experience the great favor from you, O God. They will experience, Lord, setting them free, which in the past has hindered them from growing and truly being with you, O Lord. Now you have set them free. Now we will see this church grow. Now we will see them expand. Now there will be mission awareness in this church because you have set them free. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Kayo ang tapat na Diyos na gumagawa nito. Thank you for your favors. Thank you for your love. Without your love, we don't have favor. Salamat sa pagmamahal mo, O Diyos. Thank you. This is not about leadership. This is about your love and your beautiful plans for this church. To God be the glory. To God be the glory. In Jesus' name. Amen. Amen.